Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Ang mabanal muli narito ang mga anak ko, O dakilang Diyos, sa buong magdamag na ito, mahal na Panginoon. Taglay pa rin po namin ang kalakasang mula sa iyo, mahal na Panginoon. Napakabutit, napakabait mo sa amin, ang mabanal na Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa kabila ng mga pagkukulang, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Balit patuloy kang nagbibigay ng biyaya sa amin, mahal na Panginoon. O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali at pagkakasala, mahal na Panginoon, O Diyos. Linisin mo ang aming mga puso at sa pamagat panalangin, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, gabayan mo kami, Ama, sa ganang akin, O Diyos, wala akong magagawa. Dakilang Diyos, ikaw ang aking inaasahan, mahal na Panginoon, O God. Muli mong lang isa na yung mga salita, ang banal, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, hallelujah, mga antok, kabigatan, hallelujah, cast out in Jesus' name, cast out. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. Purihin ang mga Panginoon, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating mga Panginoon. At bago pong lahat, ay nais ko magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal ko sa umagang ito. At mga minamahal, na patuloy po nating alaala at hindi natin malilimutan, mga minamahal, ating beloved parents in the Lord, ang kanila pong mga aral at turo sa atin, mga kapatid. Amen? Ngayon, mga ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, purihin ang mga Panginoon. At ganoon din po, nais ko magpaabot ng pagbati, mga mahal sa Dahul Almeida family, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At sa lahat ng aking mga kapatid sa ating dakilang Diyos, sa dakong ito, mga mahal, amen. Sa lahat ng mga kasama ko, mga mangangaral, mga elders, mga kapatid ko, ating mga awit, mga mahal. Patuloy po nating mga minamahal na pagbulay-bulayan ng salita ng ating mahal na Panginoon, at kayo po'y makipagbukas sa akin sa ating mga Biblia, mga mahal, at doon po sa ating mga viewers ngayon, mga kapatid. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Matthew chapter 5, verse 13, mga mahal, hanggang 16 po tayo, mga kapatid. Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa, mangkabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lagayan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga mahal, ating talakayin, mga kapatid ko, shining as light in the world. Shining as light in the world. Mga mahal, magliwanag tayong katulad ng ilaw sa mundo, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga mahal, napakaganda po ng talatang ito, mga kapatid ko. At pinapahayag po dito sa atin, mga kapatid, ng talatang 13, na tayo po ang asin daw ng lupa. Tayo po ang asin ng lupa. Tayo po ang, sabi ng 15, sa 16, mga mahal, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Praise God. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga mahal, kung ang isang pagkain, mga kapatid ko, ay wala pong lasa, mga minamahal, hindi mo natin lalagyan ng asin, mga kapatid ko, hindi ito magugustuhan ng tao. Kung walang lasa ang pagkain, mga minamahal ko, hindi ito magugustuhan ng tao. Amen. Kung ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay hindi po naging masikap, mga kapatid, na maging ilaw ng mundo,
o maging ilaw, mga minamahal ko, ng kanyang ginagalawang paligid, mga minamahal ko, wala po siyang halaga sa dakilang Diyos. Amen ba? Mga minamahal, kung tayo po ay nakikihalubilo sa mundo, mga kapatid, or yung gawain natin, mga minamahal ko, ay kung ano yung ginagawa ng mundo yung ating ginagawa, mga minamahal, tayo po ay Kristiyanong walang value sa harap ng ating dakilang Diyos. Iyan po ang meaning, mga minamahal, ng mga talatang ating nabasa. Amen ba, mga kapatid? So dapat po, mga minamahal, kakaiba po ang gawain natin sa mundo. Lahat magsabing amen. Dapat tayo pong ilaw ng mundo, mga minamahal ko. Dapat makita pa lang tayo ng mga tao, mga kapatid, ay malalaman na nila, mga minamahal, maalala nila ang dakilang Diyos. Makita pa lang tayo, hindi pa tayo nagsasalita, mga minamahal, ay tayo po, mga kapatid ko, ay malalaman nilang mga Kristiyano, mga minamahal, mula sa puso, sa gawa at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal. Hallelujah. Hindi ka pa nagsasalita, mga kapatid. Makikita nila, mga minamahal, ang dakilang Diyos, napakabait, napakabuti. Amen. So tayo po, sabi ng Bible, tayo pong ilaw ng sanlibutan. Wala kang makikitang ilaw, mga minamahal ko, na inilalagay sa ilalim ng kama. Ang ilaw po ay inilalagay sa kisame or sa dingding para matanglawan po ang buong bahay. Amen? Ulitin ko, mga minamahal, ang 16, sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ganon din po ang mga Kristiyano, mga minamahal ko. Ang ilaw po na ipapakita natin sa mga tao, mga kapatid, sa mundong ito, yung ating mabubuting gawa. Lahat magsabing amen? Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13 hanggang 15, mga minamahal, basahin natin. Philippians chapter 2, simulan natin sa 13 hanggang 15. Isulat po niyo, mga minamahal, ang ating mga pinag-aaralan, mga kapatid ko. Amen. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Amen. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Gawin ninyo ang lahat ng walang bulong-bulungan. Ibig sabihin, walang reklamo. Gawin ninyo ang lahat ng walang bulong-bulungan upang kayo'y maging walang malay sa mga kayo'y maging walang malay na mga anak ng Diyos. Sabi rito, mga walang dungis sa gitna ng lahing liko at masasama na sa kanila'y lumiliwanag kayong tulad sa ilaw ng sanlibutan. Amen. Praise God. Mga minamahal, meron kaming na-counsel, mga kapatid, na isang kapatid natin. Gustong-gusto niya ng humiwalay sa kanyang pamilya, sa kanilang pamilya, mga minamahal. Ang dahilan, mga kapatid, kasi po, puro sila mga sanlibutan. Kasi po, ako lang ang save sa kanila at sila'y puro sanlibutan. Ako'y nahihirapan na sa kanila. Mga minamahal, yun nga po ang maganda, mga kapatid. Sapagkat kung iiwanan mo sila, mga minamahal, wala na silang ilaw. Kapag iiwanan mo sila, paano pa sila maligtas? Wala pong magdadala sa kanila ng Word of God. Wala pong mananalangin sa kanila. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, huwag mo silang iiwanan hanggang sa sila po ay tawagin ng mahal na Panginoon. Mga mahal, buksan sa kanila ng dakilang Diyos ang kaligtasan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga minamahal,
upang, sabi rito, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, sabi rito mga kapatid. Amen. At sabi rito mga minamahal, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpapagalma ng walang kabuluhan, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, mga kapatid, Diyos ang gumagawa sa atin, mga mahal. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban, mga kapatid. Mga mahal, alam nyo ang kalakasan po nating mga Kristiyano, mga mananampalataya, nandun po sa paggawa natin, sa gawain ng dakilang Diyos. Yung pakikisa natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung kalakasan natin, mga minamahal, sa ating mga espiritual, nasa pagpapagamit natin sa dakilang Diyos yan. Nasa pakikisa natin sa loob ng church. Habang sinisikap mong maging pagpapala, mga minamahal, sa church, lumalakas ka. Amen ba? Mga minamahal, tayo po ang pag-asa, mga kapatid ko, ng mga unbeliever. Praise the Lord! Tayo po ang gagamitin ng dakilang Diyos para sila po'y maligtas, mga kapatid. Nasa atin po yung susi para makalaya po sila sa pagkabihag po sa kasalanan. Kaya mga minamahal, huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na pulaan tayo ng ating mga nakapaligid sa ating mga unbeliever. Mga minamahal, ingatan po natin na huwag mapulaan yung ating paglilingkod, yung ating pananampalataya sa dakilang Diyos. Lalo na yung church natin. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Kaya kung sino man ang kausap natin, mga kapatid, sino man ang kaharap natin, pakita natin yung pag-ibig. Amen? Mga minamahal, sikapin nating maging mahinahon. Maging sa ating mga pangungusap, mga minamahal ko, maging mahinahon. Hindi yung mas matapang pa tayo sa ating kausap. Amen ba? Praise the Lord. Laging isipin natin, mga mahal, lagi nating isipin, mga mananampalataya, dala-dala natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Saan man tayo pumaroon, mga kapatid, lalo na, mga minamahal, tayo po ay laging live, mga kapatid ko, sa ating gawain. Maraming nakakakitang mga unbelievers sa atin, mga kapatid. Kaya, mga minamahal ko, kilalang-kilala ka na. Ingatan po natin, mga kapatid, yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Amen ba? Mga mahal, huwag nating hayaan, mga kapatid ko, masira ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, yan po yung aking mga minamahal laging naalala. Sabi ng ating minamahal, ginagalang na assistant pastor, mga kapatid, saan man kayo pumunta, dala nyo, nakatatak sa inyo, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At sa pakikipag-usap naman, mga minamahal, kahit galit na yung kaharap mo, mga kapatid, ipakita mo pa rin yung ilaw. Tingnan natin yung Proverb, chapter 15, verse 1. Proverb 15, verse 1. Ito po sa Aklatang Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 1. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Amen. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ang ganda po nito, mga kapatid. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Tingnan niyo yung mga naggera ngayon, yung digmaan ngayon. Saan magaling, mga minamahal, yung kaguluhan yan? Paano nagsimula, mga kapatid, yung kaguluhan na yan? Sa pamamagitan lang ng dila eh. Sa pamamagitan lang ng mga salita, mga kapatid. No? Mga minamahal. Maaring nagpayabangan, mga minamahal. Maaring nagpaligsahan, naghamunan. Kaya mga kapatid ko, sumiklab po yung mga digmaan. Amen? Napakahalaga po, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, para magliliwanag ang ating mga ilaw sa sanlibutan, mga kapatid. Unang-una nating ingatan yung ating mga salita. Amen? A soft answer, turn away wrath, mga kapatid. Galit na yung kaharap mo, mga minamahal, malumanay ka pa rin. Mapapawi daw yung galit niya. Amen ba? Pero, mga minamahal, sabi rito, kung mga kapatid ko, pabalang-balang yung ating mga salita, mga kapatid,
abay nakakataas po ng presyon, mga mahal, sa ating kaharap. Alam niyo, mga mahal, dalawang bagay po ang dapat nating ingatan sa ating paglilingkod. Ang una po ay yung direction ng ating buhay at yung hope, yung pag-asa. Yung direction, mga minamahal, magkakaroon ka lang ng right direction sa iyong buhay. Pakinggan niyo, mga mahal. Sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, magkaroon ka lang ng right direction sa buhay mo. Isang hangarin, mga minamahal, na paglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Yan ang goal, mga kapatid. Diyan ka lang nakapokus. Kaya ka nandito sa church na ito, kaya ka pinagpala, tinawag ng mahal na Panginoon, paglingkuran mo ang dakilang Diyos. Ano man ang mangyari. Amen ba? Ang buhay mo sa Kanya na, lahat magsabing amen. Mga mahal, meron kang hangarin, mga kapatid, isang hangarin na paglilingkuran mo ang dakilang Diyos, ang target mo sa buhay, mga minamahal, ay lahat ng gagawin mo for the glory of God. Yan ang mindset natin. Amen po? Praise the Lord, mga mahal. Pangalawa, mga kapatid, yung pag-asa. Yung pag-asa, mga minamahal ko, naghihintay ka ng rapture. Naghihintay tayo ng rapture, mga mahal. Kaya lagi kang handa. Amen? Mga mahal, kapag meron kang hinihintay, mga kapatid ko, lagi kang alerto, lagi kang handa. Pag meron kang hope, meron kang pag-asa, mga minamahal, gagawa ka ng gagawa para sa dakilang Diyos, hindi ka mapapagod. Amen? Hindi ka mapapagod, mga minamahal, sapagkat alam mo, lahat ng ginagawa mo para sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid, nakatala yan sa book of remembrance ng ating dakilang Diyos. Hindi niya kalilimutan yan. Amen ba? At sabi ng Philippians chapter 4, verse 13, mga minamahal ko, I can do all things through Christ who strengthened me. Sabi niya. Tingnan niyo sa Tagalog. Pilipos Kapitulo 4, talatang 13. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, hindi tayo nag-iisa sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Say amen? Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Hindi tayo nag-iisa sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagsusumikap, mga inamahal, na magliwanag sa mundong ito, mga kapatid ko. Kasama natin ang dakilang Diyos natin. At siya po ang gumagawa para sa atin. Siya po ang gumagawa para sa atin. Amen? Mga minamahal, hindi natin kayang mag-isa, mga kapatid ko, na magliwanag sa mundo. Hindi po. Siya po ang gumagawa sa atin, mga kapatid. Kaya tayo nagiging blessing. Kaya tayo, mga minamahal, na nagiging masigasig. Dahil po, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag iniwan ka niya, kapag pinabayaan ka niya, mga minamahal, wala ng kabuluhan. Mga kapatid. Kapag yung asin, sabi ng Bible, ay nawalang ng alat, mga minamahal, nawalan ng bisa, tatapakan na lang yan ang mga paa sa lupa. Sabi ng Bible yun. So kapag ka, mga minamahal, nawala ang Holy Spirit sa atin, kapag hindi na tayo tinulungan ng Holy Spirit, mga minamahal, wala na tayong kabuluhan. Amen ba? Kaya lang tayo nakakatayo, kaya lang tayo, mga minamahal, nakakapag-share, kaya lang tayo nakakaawit, kaya tayo nagkaroon ng kasigasig, kaya tayo nagiging mainit, kaya tayo nagiging matapat sa paglilingkod dahil sa mahal na Panginoon. Mangin mahal. Amen. Hallelujah. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 14, itatalo natin sa 17 hanggang 20. Mangin mahal. Basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 3, versikulo 14, talong sa 17 hanggang 20. Dahil dito, ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod
ng kaalaman Amen. upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin, mga kapatid ko. Amen. May mahal, sabi roon sa ating nabasa, dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sabi ng ating nabasa sa verse 14, mga kapatid. Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa ating Ama sa langit, mga mahal. Katulad ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, mga mahal. Paano niya tayo pinanalangin, mga kapatid ko? Amen? Yung kanya pong mga sakripisyo, mga kapatid, hindi natin malilimutan kailanman. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa pamamagitan po ng pagsusumikap ng pananalangin at pag-aayuno ng sakripisyo, mga minamahal, yung mga serbisyong ibinigay ng ating beloved Honorable Pastor sa ating lahat, mga kapatid, hindi natin malilimutan yan. Mga minamahal. Patuloy tayong, nung kasama natin siya, mga kapatid, patuloy tayong ipinapanalangin, iniluluhod, araw at gabi. Amen. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, 20, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ulitin ko, mga minamahal, hindi tayo nag-iisa sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Amen? Ngayon, mga minamahal, nabubuhay po tayo ngayon, mga kapatid ko, sa last of the last days, mga kapatid. Last of the last days. Kailangan i-evaluate natin or mag-gauge natin, mga minamahal, kung saan yung liwanag na nasa atin. Kung gaano kaliwanag, mga minamahal, yung nasa atin. Amen? Kinakailangan i-check natin lagi yun, mga kapatid ko. Tayo ba'y nabubuhay sa liwanag, mga minamahal? Tayo ba'y nananatili pa rin sa liwanag, mga kapatid? Amen? Kung tayo po'y nasa kadiliman, mga minamahal, darkness can be defeated by obeying God's word. Mawawala yung kadiliman, mga minamahal, sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Paano ba nagre-represent yung liwanag, yung light sa Bible, mga mahal? Una po ay yung mga relasyon natin sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Makikita mo ang Kristiyano, mga mahal, na maganda yung kanyang relasyon sa dakilang Diyos. Makikita mo sa kanya yung mga magagandang gawa. Mabubuting gawa at magagandang mga pananalita, mga minamahal. Yun ang makikita mong unang-una. Kasi, by their fruits, ye shall know them. Makikita mo, mga minamahal, yung Kristiyanong right, mga kapatid, yung kanyang paglilingkod sa kanyang mga bunga. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Paano malalaman kung nakatago yung liwanag ng ating pinakamamahal pa sa Kristo sa isang Kristiyano? Ito po. Malalaman natin, mga minamahal, na tinatago niya yung liwanag ng ating mahal na Panginoon kung nananahimik ka lang, kung nasa iyo ang pagkakataong i-share ang kabutihan ng Diyos, mahal na Panginoon. Kung mananahimik ka lang, mga minamahal, hindi ka nag-share, mga kapatid, ng gospel, itinatago po natin yung liwanag ni Kristo ng mahal na Panginoon. Para bagang kinuha mo yung ilaw, mga minamahal ko, at inilagay mo sa ilalim ng kama. Amen. Praise the Lord. At pangalawa, mga kapatid, gusto mong kasama palagi yung mga unbeliever, mga minamahal. Gusto mong pag-usapan, mga kapatid ko, yung mga usapang hindi para sa dakilang Diyos. Yan po yung sign, mga kapatid, na pilit nating tinatakpan yung ilaw, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Pangatlo, mga kapatid ko, ignoring the needs of others. Ini-ignore mo po yung malayang pagkakataon na matulungan po natin yung mga taong naghihirap sa karamdaman dahil sa pagiging alipin po ng kasalanan. Ini-ignore natin, mga minamahal, yung pagkakataon
na pwede natin silang dalhin sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid, para sila po'y makalaya rin sa kadiliman. Pinagkakait natin, mga minamahal, yung kaligtasan, mga kapatid ko, para sa kanila. Amen ba? At hindi man lamang natin naibabahagi yung Word of God sa kanila, mga kapatid. Merong isang binanggit ang dakilang Diyos, mga mahal, Luke chapter 10, verse 30 hanggang 35. Tingnan natin kung nasaan tayo dito. Luke chapter 10, verse 30 hanggang 35. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 30 hanggang 35. Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kaniya'y sumamsam at sa kaniya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumaba sa daan yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon, ay makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kaniyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kaniya at tinalian ang kaniyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kaniyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, ito'y makatotohanan sa atin, sa ating buhay. Tingnan natin kung sino dito yung Samaritano, mga mahal, kung sino rito yung Levita, at kung sino rito yung saserdote. Amen. Mga minamahal. Sabi sa kwento, mga kapatid, isang taong duguan na inapi ng mga tulisan. Anong meaning nun? Yun po yung mga unbeliever. Yun po yung mga nasa kadiliman, mga mahal, alipin ng kasalanan. Sino naman yung mga saserdote at yung mga escriba or levita, mga mahal? Religion yun eh. Religion na ang paglilingkod ay pagpapaimbabaw lang, mga kapatid. Walang pag-ibig sa kapwa. Yan yun. Sino naman yung Samaritan? Yung Samaritano, mga mahal, yung taong may espiritu ng Diyos. May malasakit, may pag-ibig sa kapwa. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. At yung ating nabasa, mga kapatid ko, nung makita ng eskriba, mga mahal, yung duguan, umiwas siya. Nung nakita ng Levita, mga mahal, yung duguan, umiwas din siya, mga kapatid. Oh. Pero yung Samaritano, nung makita niya, mga mahal, isinakay niya sa kanyang donkey, mga mahal. Dinala sa bahay tuluyan. Amen? Ano yung dinala ng Samaritan sa bahay tuluyan? Anong ibig sabihin nun, mga mahal? Yung mga unbeliever, mga kapatid, sagipin natin sila at dalhin natin sila sa church. Dalhin natin sila, mga minamahal, sabi rito, bahay tuluyan, mga mahal. Nag-represent po yun ng church. Dalhin natin sa church. Amen? Anong ginawa ng Samaritano, mga mahal? Nung makita, mga kapatid ko, na pinaalaga niya, mga kapatid, at siya'y dumukot sa kanyang bulsa. Nagbigay siya ng pera. Amen? At ang sabi niya, mga inamahal, lahat ng magugol mo dyan, pagbabalik ko, babayaran ko sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Yung mga unbeliever, dalhin natin sa church, mga minamahal, sapagkat duguan sila. Mga minamahal, sinira ng dyablo yung buhay nila, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Dalhin natin sa church, at pagdala natin sa kanila sa church, mga minamahal, dumukot ang Samaritano ng pera, ibig sabihin, financial support yan. Sumuporta ka, mga minamahal, sa gastusin ng church. Amen? Praise the Lord! Yan ang ating mga tungkulin, mga minamahal. Yan, mga kapatid ko, ang Kristiyanong nagliliwanag ang kanyang ilaw. Alam niyo, wala po ako nakitang fellowship na katulad ng sa atin.
Ako po'y galing sa Trinitarian in-person fellowship. Mga mahal. Galing ako sa ibang church. Iba yung pastor ko dati. Mga kapatid ko. Pero, mga minamahal, nung ako po'y dalhin ng dakilang Diyos sa buong katotohanan sa ating banal na gawain, mga minamahal. Dito ko higit na nakita, mga kapatid, yung malasakit po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mas minahal ng ating beloved Honorable Pastor ang mga tao kaysa sa kanyang sarili. Amen? Praise the Lord! Palakpakan nga po natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Hallelujah. Meron pong 3 test, mga inamahal. Kung tayo po ba ay nasa liwanag, mga kapatid. Mga inamahal, una po ay life test. Kung ikaw po'y unrighteous, ikaw po'y nasa darkness pa rin. Ang ating righteousness, mga minamahal, ay hindi pwedeng stagnant, mga kapatid. Kailangan lumalago yun. Kinakailangan, mga minamahal, lumalago tayo. Full of righteousness. Amen. Ang lahat ng blessing, lahat ng pagpapala, mga minamahal, ay conditional po yan. Kailangan maging righteous ka muna bago ka i-bless ng dakilang Diyos. Bago ka pagpalain. Amen ba? Praise the Lord. At ang pagiging righteous, mga minamahal, ay may proseso, may process. Kailangan maabot natin yung state na full of righteousness, mga minamahal. At kung ngayon, mga kapatid ko, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, mga minamahal, dapat naroon yung ating pagsusumamo, naroon yung ating pagtangis at paghingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos sa mga bagay na ayaw nating gawin pero nagagawa natin. Amen ba? Sapagkat ang dakilang Diyos, mga mahal, ay napakamahabagin sa bawat isa sa atin. Tingnan natin ang 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Mga mahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mga kasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi lang sa buong sanlibutan din naman. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, sinusulatan ko kayo, sabi niya rito, upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pagpalubag-loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. So, hindi lang para sa atin ang kaligtasan. Amen? Gising pa po ba? Mga minamahal, ang mga kababayan natin, mga kapatid ko, naghihintay sila ng kaligtasan. Sino ang gagamitin? Tayo, mga minamahal na nakalaya, nasa kasalanan. Amen ba? Mga kapatid. Ngayon, mga minamahal, pangalawa, mga kapatid ko, na mga minamahal, test sa atin ay yung test of belief, mga minamahal. Anong pinaniniwalaan natin sa church na ito? Bakit tayo nandito? Say amen? Bakit tayo nandito? Ano ba ang pinaniniwalaan natin dito? Ano yung faith mo dito, mga minamahal? Ang sabi ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya hindi nakikita, pero inaasahan. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen, mga kapatid. Amen. Yan ang pananampalataya. At sabi ng Luke chapter 1, verse 37, mga mahal, for with God, nothing shall be impossible. For with God, nothing shall be impossible. Dapat hanggang dyan yung faith natin. Amen. Praise the Lord. Sa Diyos, mahal na Panginoon natin pinaglilingkuran, walang imposible. Mahal. Tingnan niyo yung Tagalog. Luke chapter 1, verse 37. At isunod natin, beloved, yung Matthew chapter 10, verse 8. Ito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 1, versikulo 37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos,
na di may kapangyarihan. Walang salita ng Diyos na mula sa Kanya na hindi may kapangyarihan, mga kapatid. Basta lahat po ng nakasulat, mga mahal, sa banal na kasulatan, mangyayari yan. Amen? Huwag kang mag-alinlangan, mga kapatid. Praise the Lord! Kasi baka mamaya, mga mahal, pagpunta natin sa krusada, mga kapatid ko, wala tayong inaasahan, mga mahal, na miracle ng dakilang Diyos, mga kapatid. Mga mahal, mamaya, malalaman po ninyo, bakit hindi kikilos ang mahal ng Panginoon, mga mahal, sa mga krusada, anong dahilan, mga kapatid ko. Basahin muna natin ang Matthew, chapter 10, verse 8. Ito po sa Aklatang Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, inanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Iniutos ng dakilang Diyos ito, mga mahal. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit sa Kanyang pangalan, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Kaya dapat po may fasting ang bawat isa. Lahat dapat mga mahal ng member dito po sa Alas Asin. Dapat merong fasting tayo, mga mahal. Lahat bago tayo, mga kapatid, humarap sa ating krusada para mag-manifest po yung kapangyarihan ng dakilang Diyos sa crusade. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo, mga mahal, huwag niyong hayaan na mapulaan yung ating church, mga kapatid. Dapat maging ilaw po ang bawat sa atin. Ngayon, lalabas tayo, mga minamahal. Wala akong nakita, mga kapatid, na naglakas loob na church na lumabas, mga mahal, sa kalye at ipagsisigawan po ang mahal na Panginoon sa kalye. Jesus Miracle Crusade po ang gumagawa nun. Amen? Praise the Lord! Bakit, mga mahal, mula nung panahon, mga kapatid, nakalakasan ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, hanggang ngayon, mga kapatid, nagkukrusada po ang church natin sa lahat ng dako. Mga mahal, bakit? Sapagkat meron tayong napapatunayan. Amen? Hindi tayo nagbabakas sakali lang. Hindi natin binobola yung mga tao. Mga mahal. Mga kapatid ko, totoo yung ating krusada. Nakikita nila ng kanilang mga mata, mga minamahal. Gumagaling ang mga may sakit. Amen ba? Ngayon, mga mahal, kumikilos ang dakilang Diyos, nagpapagaling siya ng karamdaman kapag meron tayong baon na pag-aayuno bago tayo humarap sa krusada. Amen? Kaya mga minamahal, alam mong nasa liwanag tayo, mga kapatid ko, hindi ka papayag, mga minamahal, na hindi magliwanag yung ating ilaw. Hindi ka papayag, mga minamahal, na hindi magliwanag si Kristo ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Gagawa ka ng paraan, mga kapatid, para maipahayag ito, mga minamahal, sa mga taong ating kakaharapin sa ating mga krusada. Amen? Ito yung challenge kong lahat, mga minamahal. Magtatapos na po yung ating month of June, mga kapatid. Isang buwan na lang, mga kapatid ko. Tayo po'y dadako naman sa ating mini crusade. Mga kapatid, mas nakakapangamba, mga mahal, kung wala pong ayuno, wala pong pagkakaisa, mga kapatid, itigil na natin to. Walang mangyari. Kapag hindi natin, mga minamahal ko, pinag-ayuno yung ating mga unbeliever na kababayan, mga kapatid, magkrusada man tayo, tumanggap man sila, mabautismuhan man sila, mga mahal, hanggang 6 na buwan lang, mawawala rin sila sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen? Kasi ako, napatunayan ko na, mga kapatid ko. Mga mahal, nakita ko na, mga kapatid, paano ang mga mananampalataya magpapatuloy sila sa paglilingkod. Amen? Sabi nga ng Bible, mga kapatid, mga mahal, tayo po ay nangangaral hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, upang ang kanilang pananampalataya ay huwag masandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kapag yan ay gumaling, mga minamahal, kapag yan ay nakaranas, mga minamahal, kumaramdaman ng presensya ng dakilang Diyos, mga minamahal, kahit ang layo ng kanyang pinanggagalingan, hahanapin niya ito. Hanapin niya ito, mga minamahal, gawain ito. Amen ba?
Hindi mo mapipigil yan, mga mahal. Hindi mo mapagbabawalan yan. Minsan nagkrusada tayo, mga kapatid ko, sa dako po ng Kawayan Isabela, mga kapatid. Sa ating krusada, meron pong isang tao, mga minamahal, na saved at siya po'y nagpabautismo sa tubig. Mga mahal, nung siya'y mabautismuhan, kinabukasan, mga mahal, isang jeep ang kanyang dala ng mga tao. Tapos tumanggap sila lahat, nagpabautismo lahat, mga mahal. Pagkatapos ng gawain, mga kapatid, Second Day Crusade, tinanong ko siya, Brad, anong ginawa mo? Anong sinabi mo sa kanila? Bakit naisama mo sila? Sabi noon, mga mahal, wala po. Ang sabi ko lang, masaya dito. Ang sabi ko lang, nung dumalo ako dito, nawala yung problema ko. Naging masaya ako. O sa pamalakpak ka lang, ang saya-saya dito, sabi niya. Kaya hindi ko alam, sumama sila lahat. Tingnan niyo? Amen? Kasi mga minamahal, naramdaman nila yung presence ng mga Panginoon. Nakita nila, mga kapatid ko, guminhawa sila, gumaling sila sa karamdaman nila. Amen ba? Praise the Lord. Yan mga minamahal ng Kristiyanong nagliliwanag, mga kapatid. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Pangatlo po, test of growth, mga kapatid. Kinakailangan lalago, mga mahal, yung mga masisave, mga kapatid ko, sa ating gawain. 1 Peter chapter 2, verse 2. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nasain ninyo, mga minamahal, tingnan natin, IT, yung ating Tagalog ulit, mga minamahal. 1 Peter chapter 2, verse 2, ulitin natin. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, yan yung mga bagong saved, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Word of God po yan, mga minamahal. Katulad po, ang Word of God ay katulad daw po ng gatas para sa mga baby in Christ. Kaya ang tawag sa kanila, baby in Christ. Kailangan nila ng gatas. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal. Mga kapatid, kapag sila po'y na-save, mga minamahal na ligtas, hindi po natatapos doon. Kinakailangan, mga kapatid ko, bisitahin nyo sila. Kinakailangan, mga minamahal, i-follow up sila, mga kapatid. Amen? Kinakailangan, kasi mga kapatid ko, once na sila po'y nakalaya sa kasalanan, mga kapatid ko, double time ang diablo, mga kapatid, na aagawin sila ulit. Kaya kung wala silang naririnig na word of God, walang nagpa-follow up sa kanila, mga mahal, walang nag-encourage sa kanila, mga kapatid, maakay ulit sila sa kasalanan. Kaya pagkatapos po ng crusade, mga kapatid, kinakailangan, mga mahal, yung follow up. Gayon, yun mga minamahal ko ang pangangalaga ng kaluluwa. Amen ba? Last verse, mga minamahal, bago tayo umawit sa dakilang Diyos natin, habang pinaghahanda po natin ang ating mga awit at manunugtog. 2 Peter chapter 3, verse 18. Ito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaliwa nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Kailangan nating lumago. Amen? Kailangan palang lumago. Hindi kailangan yung maging stagnant, maging mahal yung spiritual. Ano bang ibig sabihin ng stagnant, mga kapatid? Yung wala nang paglago. Yan ang ibig sabihin nun. Maging mahal. Stop na siya. Yun yun. Kaya mga minamahal, tingnan nyo, yung tubig, mga kapatid, na naka-stock. Tingnan nyo, mga minamahal, ito yung logic na simple lang. Yung tubig, mga minamahal, na naka-stock. Kapag ka na-stock ng matagal na panahon yan, mga kapatid, tingnan mo yung ilalim niyan. Puro lumot. Di ba? Yung umaagos na tubig, wala kang makikitang lumot. Yung naka-stock na tubig, may lumot sa ilalim. Hawakan mo yung lumot. Pakiramdaman mo yung lumot, anong nararamdaman mo? Madulas, hindi ba?
Amen? Ang Kristiyanong hindi lumalago, madulas. Ibig sabihin, nakakatisod. Amen? So pag wala tayong desire, mga mahal, na lumago sa pananampalataya, mga kapatid, mauuwi tayo, mga mahal, sa magiging katitisuran ka na lang. Amen ba? Mga mahal, yan ang napakadelikado. Kaya lahat, mga kapatid, lahat dapat magsilago sa pananampalataya. Paano paraan, mga mahal? Makiisa ka, mga kapatid. Kumilos tayong lahat. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Kailangan nating mag-grow sa pananampalataya para ma-overcome natin, mga mahal, yung war against the world, flesh, and Satan, mga kapatid. Kasi nais nating lahat maging ilaw ng mundo. Nais nating makita, mga mahal, ng ating mga minamahal na mga unbelievers, mga kapatid ko, na ang mahal na Panginoon, mga kapatid, ay mapagmahal sa ating gawain. Mayroong Diyos na nagmamahal, mga inumahal. Kinakailangan po, mga kapatid ko, na masaksihan nila sa ating krusada. Masaksihan nila sa ating krusada, mga inumahal, yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen ba, mga minamahal ko? Hallelujah. Nais natin maraming maligtas sa kaluluwa, mga kapatid. Gusto nating magpagaling ang mahal na Panginoon ng maraming sakit. Mag-iisa tayo sa prayer and fasting. Mag-iisa tayo, mga mahal, sa pag-aayuno, mga kapatid. Maging sa mga gastusin ng ating krusada. Mag-iisa kayo, mga mahal. Amen. Mga kapatid, isa yan, mga kapatid ko. Dahil sa pakikisa natin, makikita ng dakilang Diyos, mga mahal, ang ating pakikisa, mga kapatid ko, maluluwalhati ang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Light of the world, mga mahal, awitin natin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Amen. Sinasaad ng awiting ito, mga mahal, Lord, mahal na Panginoon, gamitin mo ang mga kamay ko para magpagaling. Gamitin mo ang puso ko para manalangin sa mga taong wala pang kaligtasan. Amen. Light of the world. I want to be the light of the nation. I want to be the salt of the earth. Show for your glory and tell of your story of your magnificent love. I want to be light to the nation. I want to be the salt of the earth, to show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. Set my heart ablaze. Let us part become a blaze. Light of the world, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name, light of the world. Thank you, Jesus, Lord.
comfort and heal them. Hallelujah. Lord, use my heart to pray for the world. If we don't show them just how much you love them, then tell me, how will they know? Hallelujah. Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let the spark become a blaze. Light of the world, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I go in your name. Light of the world. One more. I want to be light to the nation. I want to be the salt of the earth. Show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let the spark become a blaze. Light of the world, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world. Hallelujah, Lord. Lord, use my hand. Lord, use my hand to comfort and heal them. Yes, Lord. Lord, use my heart to pray for the world. If you don't show them just how much you love them, then tell me, how will they know? Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let the fire become a blaze. Light of the world, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name.
can send me. Lord, I will follow wherever you lead. I go in your name. Light of the world. Lord, use my hand to comfort and heal them. Lord, use my heart to pray for the world. If we don't show them just how much you love them, then tell me, how will they know? Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let his part become a blaze. Light of the world, you can send me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world, light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let his heart become a blaze. Light of the world, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world. Purihin ang Diyos. Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Napakahalaga ng ating aralin sa umaga nito. Kailangan natin mangaral. Kailangan natin abutin ang ating mga kababayan. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating mga kababayan. Kahabag-habag sila mga mahal. Dakilang Diyos ang kanilang pag-asa. Kung kinakausap ka ng mahal na Panginoon, mga mahal ngayon, ano man ang kanyang pangungusap sa iyo, huwag kang tatanggi. Break mo na yan para iangat ng dakilang Diyos ang buhay mo. Para pagpalain niya ang buhay mo, mga mahal. Hilingin natin sa dakilang Diyos, mahal na Panginoon, gamitin mo ang kamay ko para i-bless mo ang mga taong wala pang kaligtasan. I-bless mo po ang kamay ko, mahal na Panginoon, para pagalingin sila sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagbibigay. Sama-sama natin, mga minamahal, pagkaisahan. Mga minamahal, mga kapatiran natin sa dako ng Pampanga, wala pa man, mga mahal, gusto na nilang tumulong sa krusada natin dito. Yung streamer, yung leaflets, mga mahal, yung flowers,
Ngayon, mahal, yung logo natin gagamitin sa krusada, sagot na nila. Ngayon, mahal, sasagutin na nila. Less than 30,000, ngayon, mahal ang halaga. Sasagutin na nila, ngayon, mahal. Pagpalain ang dakilang Diyos sa mga kapatid natin na ngayon, ngayon, mahal, kung nanonood sila ngayon. Hindi ko po babanggitin ang kanilang mga pangalan para ang dakilang Diyos ang magpala sa kanila. Ngayon, mahal, challenge tayo, mga kapatid ko, ng ating dakilang Diyos. Tayo na mga naririto, mga kapatid. Magkaloob ka sa dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Kalooban ng dakilang Diyos ang karusadang ito, mga mahal. Maging ilaw tayo. Muli nating, mga mahal, awitin ang last. Mga mahal. Lord, use my hands to comfort and heal them. Lord, use my heart to pray for the world. If we don't show them just how much you love them, then tell me, how will they know? Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let's fight the Amen. Praying kadakalan Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Napakagandang mensahe ng awitin. Hallelujah. Ako din no. Hallelujah. Ang sabi nga ng awitin, paano malaman ng ating mga kababayan na sila man din ay inibig ng ating dakilang Diyos? At ang sagot, hallelujah, tayo po ay gagamitin ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po ang gagamitin ng ating dakilang Diyos upang sila ay pagpapalain, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, palayain sa lahat ng uri na gawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Kristo. Hakudino. Hallelujah. Kaya lumakad po tayo sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Napakagandang mensahe na ating napakinggan. Hallelujah. Tayo pala ay mayroong obligasyon sa ating kapwa-tao. Tayo pala ay mayroong obligasyon, hallelujah, gagamitin ng ating pinakamahal sa kaligtasan ng mga tao na wala pa sa ating banal na gawain. Kaya tayo po'y manalangin, tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos, na tayo po'y bigyang puso, maging pagpapala sa ating mga mahal kababayan sa dahon na rito. Hallelujah. Ingin po natin na tayo po ay maging karapat-dapat, vessel fit, unto honor, magbigalokati sa mga prampalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat mga pakriyang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na minsan ang papatuloy niyo po kami tinuturuan para paano lumakad, maging kalugod-lugod sa iyong mahal na Panginoon, lumago sa panampalataya at magamit sa banal na kalooban, mahal na Panginoon. Narito po kami, dakilang Diyos, pong puso, patuloy nagsusumamo sa iyo, napapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Patawad po, mahal Panginoon. Patawad, dakilang Diyos. At kami po'y dumadalangin, mahal Panginoon, sa mga naunang panalangin po na aming bilang Pastor Lista Dalmida. Bigyan niyo po ang puso't kasipan na nagmumula sa iyo. Maghamit lubusan, mahal Panginoon, sa mahal gawain,
para sa maging pagpapala din po naman sa aming mga kababayan na aming pinakamalapin. Gamitin niyo ang bawat isa amin, O God. Ito po ay samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Ating pong sawatain ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Problema, kahirapan, karamdaman, isang kamay sa ulo, isang kamay ating itataas. Oh, hallelujah. Tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Kung gagamitin daw po tayo ng ating pinakamahal na Pinoon, ano ang gagawin ng ating dakilang Diyos? Tulungan po tayo, hallelujah, maging pagpapala sa ating mga minahal na kababayan. Opo, mahal na Pinoon, narito po kami dakilang Diyos upang lubusang maggamit si banal gawain, O God. Maggamit paging pagpapala sa mga kababayan, dakilang Diyos. Hallelujah. Mga problema, kahirapan, alisin niyo po sa bawat isa amin, mahal na Pinoon. Kasi hindi kailang pangalan, O God, in the mighty name of Jesus, sa mga naunang panalangin ng Bible Pastor Lisa Almeida, sa mga parehang pangalan ni Jesus, di mo mga problema, kahirapan, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, panlalamig, carnality, pride of life, in glory, demons, cast out from us in the mighty name of Jesus. All vices begun, all problems is right now. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamamagitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Maraming salamat.